Hindi pa naman natapos ang sanlibutan. Kaya yun din ang sinukumpirma nung isang pasugo na binasa natin kanina, na pagkaraw dumating na si Kristo, katapusan na ng sanlibutan. Yung English kanina, Sis Luz, pakibasa uli yung October 1988. Ayan po yan. The second coming of Christ is the day of judgment and destruction of ungodly men. On this day, the heavens will pass away with a loud noise, and the Pagdating elements... daw ni Kristo sa kanyang second coming, and the heavens and the earth will pass away. Mali yan dahil pagbalik ni Kristo, ang magaganap, yung mga maliligtas na pangaralan na makakasama sa unang pagkabuhay na maguli, ay aagawin. Yun yung tinatawag ng mga born again na rapture. Pagkatapos na agawin, maiiwan yung mga iba rito. Yung iba na, sabi dun sa Mateo, 2 babae pasasagilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. 2 lalaki pasasabukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. 2 ang mahihigang magkasama sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Kaya pagka inagaw na yung mga kay Kristo na namatay kay Kristo at pati yung nabubuhay na kay Kristo aagawin, pagkaagaw nila, mayroon pang 1,000 taong mangyayari sa mundo na yung mga naiwan dito, paghaharian naman ni Kristo ng 1,000 taon. Yun ang sinasabi doon sa 24 ng Apokalipsis. Sis Luz, basahin mo. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yon, maghahari sila yung mga nabuhay na una, nakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, maghahari pa sila sa lupa ng 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, ano mangyayari? Sa 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang... Pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, meron pang 1,000 taon at pagkatapos ng 1,000 taon, doon naman mabubuhay naman uli yung mga hindi nabuhay na kasama sa unang pagkabuhay na maguli. Yan ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, yung pagkabuhay na maguli na yon na huli, yun yung sinasabi ni Kristo sa 5:28 ng Juan, na darating ang oras, ang lahat ng nasa libingan, lahat na, hindi yan yung unang pagkabuhay na maguli. Kasi yung unang pagkabuhay na maguli, yun lamang mga namatay kay Kristo ang lalabas sa libingan eh. Pero itong tiyempong ito, lahat na ng nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito na yung huling pagkabuhay na maguli. Na ang dalawang bubuhayin doon sa huli, may maliligtas pa. Bakit may maliligtas? Kasi naghari nga si Kristo ng 1,000 taon pa, merong mga tao nung pinagharian niya na mamamatay pa dahil hindi pa naman immortal ang tao nung panahon na yon. Kaya may mamamatay doon. Kaya pagdating nung huling pagkabuhay, meron pa rin gumawa ng mabuting makakasama sa pagliligtas. Naintindihan mo ba yung kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos, nare-recall na po namin, Brad Eli. Yun nga po, tinuro niyo po iyon, na doon sa huling pagkabuhay ng mag-uli ng mga patay, hindi po lahat yun ay mapapahama, kagaya nung dating paniniwala natin na pag doon, lahat mapapahamak na. Dito nga po, dahil doon sa pangangaral o paghahari ng mga banal sa loob ng 1,000 taon, meron pa nga pong mga maliligtas pa, yung mga makikinig sa kanila, yung mga sasampalataya, may chance pa silang maligtas. Hindi ibig sabihin,
kung mo hindi nakasama dun sa unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, lahat yun puro sa impyerno na. Yun nga po yung tinuro niyo po dati. Na parang nare-recall ko na po yun. Mga maritis. Na ganun nga, dahil sa paghahari ng mga banal, kasi sabi nga po ninyo, sa panahon na yon na naghahari ang mga banal, si Kristo ang leader nila, mape-penetrate na po dito pati yung mga lugar na hindi nakikita ng Biblia ngayon. Yung lahat ng mga lugar na hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala sa Biblia, Hindi. pagdating Talagang ng hindi. panahon na yun, sa ayaw nila at sa Saksi gusto, ko! nandyan yung mga Kapatid banal na kasama Josel, si ikaw ba'y Kristo, may naghahari. nakikita? Pag hindi mo nakita yan, Makakapakinig na po makikita sila. mo. At sa pagkakataon Baka kulang yun, ng fluid. merong Lagay mga tayo ng pwedeng fluid. Kung sumampalataya. kailangan ng Brembo, At kung Brembo! sumampalataya Bumili ka na ng sila, Brembo. Yun, maliligtas isa sila. kasi sa mga preno Kaya yun ng hindi mga lahat ng malalakas na makakasama sa uminto huling mga pagkabuhay kapatid. na mag-uli ng Kasi mga para patay, pagka ay nararamdaman mo na mapapahamak medyo sa impyerno nangangati na yung lahat. dila mo, Meron po doon na pwede pang Yan. maligtas. kuha ka Mga ng ano, ng sasampalataya. dry Yun po, ice. Brother Eli. Ang tatandaan Lagyan nyo mo lang na. na point dyan. Pag hindi dumikit yan, ewan ko na lang. Na Oh. 5:28-29, lahat ng nasa libingan na. Pero yung unang pagkabuhay na mag-uli, hindi lahat ng nasa libingan mabubuhay. Yun lamang nangamatay kay Kristo ang mabubuhay. Yun ang aagawin at maghaharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Pagkaraan sa 1,000 taon, yun ang huling pagkabuhay na mag-uli kung saan dalawang klase ang mabubuhay. Yung gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, yung gumawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ngayon, yung teksto kahapon sa worship service, yun yung teksto ng bago natin na ituro yung aral na yan. Panahon pa ni kapatid na Perez yung aral na yun, mga teksto na yun. At reflected yan sa mga maling aral ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa kanila, pagbalik ni Cristo, katapusan na ng sanlibutan. Wala nang 1,000 taon. Sa kanila, pag matapos na si Manalong mangaral, maghuhukom na, katapusan na ng sanlibutan kasi huling sugo na raw si Manalo sa wakas pa ng lupa. Ang wakas daw ng lupa, yung katapusan ng sanlibutan. Hindi raw wakas ng lupa kasi, hindi raw lugar yung wakas ng lupa kasi bilog daw ang lupa. Yun ang kanilang aral Ngayon, pag sinasabi raw yung wakas ng sanlibutan, ang ibig sabihin daw nung panahon, si Manalo raw sugo sa mga wakas ng lupa, sabihin sa wakas ng panahon. Kaya pag natapos ng mangaral si Manalo, mawawasak na ang lupa. Hindi naman pala totoo. Naintindihan mo na, Brad Mel? Opo, kapatid na Eileen, ako po talaga naman. Kapatid na, bigla pong nag-ano po sa akin awa ng Diyos, kaya tingin pa ako ng tingin kay Sis Luz. Nung binanggit niyo po, kapatid na Eileen, na yung sa 28, ito lahat na ito. Naku, awa ng Diyos, unti-unting parang bumabalik sa akin yung paksa. Ito nga po, pinaliliwanag niyo sa akin, kapatid na Eli. Nakalusot po sa akin to, kasi actually po, kapatid na Eli, humihinto ako dyan, tapos binabalikan ko. Ganun ang nangyari sa akin Tapos, paglagpas doon sa timeline, ba't ba, iniisip ko po, naku, napako po ako doon sa yun nga, yung panahon ni kapatid na Peris, kakainis. Nakalusot po sa akin, kapatid na Eli, pasensya na po. Unti-unti lang pong nagbalik sa akin nung binanggit niyo po kanina yung sa 28 na sabi niyo po. Ito lahat na ito Lahat na nga sa libingan. Parang tumakbo po yung utak ko doon sa, magkakasama na nga pala lahat. Pambihira po. Kapatid Nelly, alam ko na po. Kung si Brad Ato, naintindihan mo ba yung sinasabi ko, Brad Ato? Kasi yung teksto ko kahapon, panahon pa ni kapatid na Perez yung paniniwala na yun Naintindihan mo ba yan? Opo, kapatid Nelly, napakaliwanag po. Salamat po sa Panginoon. Napakaganda po noong yung pagkakapaliwanag po nyo ngayon. Natatanda ko nga po noong itinexto po nyo ito dahil yung pa pong una, nung kay kapatid na Perez pa po, tanda ko po yung pagkakatext po na yun nga pong add-on, yun nga po yung 1,000 taon na yung unang mabubuhay, yung nagsigawa ng mabuti, pagdating nga po ni Kristo pagkatapos, yung add po doon, 1,000 years po yun, na yun nga po yung pangalawang pagkabuhay na magli, na lahat halos mapapahamak na po doon. Pero noong pong i-texto uli nyo, natatanda ko na po, nare-recall ko na po ngayon uli, na
Yun nga pong sa 5:28 po ng Juan, na yung lahat na po, yung mabubuhay no lahat, dalawang uri po yung mabubuhay, na yung pong isa, yung nagsigawa ng mabuti, na yun nga po yung maliligtas pa rin, dahil napangaralan nga po yun sa paghahari po ng Panginoong Kristo, kasama po yung mga unang nabuhay na maguli sa loob ng 1,000 taon. At yung mga nagsigawa naman ng masama, yun na nga po yung sa pagkabuhay ng sa paghatol. Kaya napakaliwanag po ngayon, mga kapatid ni Eli, at tuwa po yung kalooban ko dahil napakaliwanag po lalo ngayon, mga kapatid na Eli. Tama-tama po yung nakaraan natin paksa, na doon po sa paulit-ulit po ng pagbasa ng salita ng Diyos, talagang doon po lalong nagliliwanag ng gusto yung pong malalalim na bagay po ng Diyos na ipinahayag po niya sa atin. Salamat po sa Panginoon, kapatid na Eli. Nakikita natin ang kamalian ng iglesia ni Manalo na sa kanila wala nang 1,000 taon eh. Pagdating ni Kristo, matatapos na sa Di kayo libutan. uuwi nang wala kayong away. Magmaneho, Matutunaw lalo na yung magmamaneho sinasabi ka sa pasuko. Maynila. At yun ang naman. Hindi ka uuwing walang babag. At halos lahat ng mga Bakit? religion sa ating Talagang panahon. makikita mo dun Galing eh. sa Sabadista, galing Bumagal sa ka mga ng konti. Saksiniyoba. Pero hindi totoo na. Sisigawan ka. Pagbalik Hay! ni Kristo, matatapos na ang mundo. Mabagal ka eh. Pagbalik ni Kristo, maghahari Bubusinahan pa siya ka pag ng medyo 1,000 naatraso ka ng taon. abante Doon sa ng konti. mga taong maiiwan na hindi nakasama sa pag-agaw. Kasi di ba, aagawin no? Yung maliligtas Pag sasagot ka naman ngayon. Wala kang pagpipigil. Nagmamadali ka! Lumipad ka! Pag inagaw, maiiwan yung mga iba rito sa lupa. Billion pinatulan ng tao naman nung sa isa. lupa. Pumatol naman dami yung nung isa. maiiwan na yun, Hinabol. paghaharian Ano pa ni sabi mo? Kristo yun ng 1,000 Tinadyakan. taon, para mabigyan Sabi ko ng ika, chance nagmamadali na ka, kalikasan. paunahin kita. Kasi sa ating panahon, hindi lahat ng tao Dahil sasabihin na naman ni Brad Josel, paano ko pong paikli ng aking review? Napakahaba po ng sinasabi nyo. Hindi kilala si Kristo. Yung iba kami pumunta ron sa Malaysia, hindi kilala si Kristo. Sa Indonesia. Maiksi na nga Ang po yan Indonesia eh. kasi ay predominantly ay hindi naniniwala kay Kristo. Siya'y laging Pero pagdating nung lonely. panahon ng paghari ni Kristo, lahat ng bansa hindi naniniwala kay Kristo, bawal nga ang Biblia. Pero pagdating ng paghahari ni Kristo ng 1,000 taon, pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, lahat ng bansa na yan mararating na ng aral ni Kristo para bigyan ng chance ang mga taong hindi nakakilala kay Kristo na sumampalataya sila. Ngayon, yung talagang hindi nasasampalataya, yun na yung masasama sa pagkabuhay na maguli na hahatulan sa huling pagkabuhay. Pero dun sa huling pagkabuhay na yon, meron pa ring masasama roon na maliligtas na maaaring naniwala sa pangangaral at paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon pagkatapos nung unang pag-agaw. Yun ang talagang katotohanang nakalatag sa Biblia na hindi naintindihan ng Iglesia ni Manalo. Kasi sa kanila, pagdating ni Kristo, matatapos na pati mundo. Masusulog na pati langit. Kaya wala ng 1,000 taon. Nakita ni Brad Sani. Nakita ni Brad Sani yung paksa mismo Hanapin mo ito, Brad Mel. Ang pamagat, ang mga pangyayaring magaganap sa nalolooban ng 1,000 taon pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli ayon sa Biblia. Ito yung sinasabi ko. Kaya, salamat sa Diyos, hindi pa ako ulyanin. Kaya lang, ulyanin na si Brad Mel dahil pati yung paniniwalang na-revise na, ipinapalabas pa. No? Buti na lang, hindi pa ako ulyanin. Ito, may ebidensya. Nakita ni Brad Sani sa kanyang file. Ang paksa, ang mga pangyayaring magaganap sa nalolooban ng 1,000 taon pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli ayon sa Biblia. Yan ang paksa. Hanapin mo yan at yan ay ipatugtog mo sa prayer meeting at saka sa worship service. Kasi ayokong maligaw yung mga kapatid, lalo na yung mga bago. Namamana pa nila yung mga aral na kinagis na ng mga
unang mga nagtuturong Pilipino na puro mali ang karamihan. Ngayon, punta tayo dun sa ating paksa, kapatid na Luz. Ang ating tanong sa paksang ito ay ano? Ang ating